Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kapo. Anong may tatabang ko sa Unsay imo? akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang hapon, Bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolwoman Sari Bernales. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Nadakip ng Bulacan Police Provincial Office ang 45 anyos na ikatlong sospek sa pagpatay kay Bulacan ABC President Ramil Capestrano sa Barangay Marulas, Kawit, Cavite nito lamang ika-10 ng Abril. Matapos ang halos isang taong pagtatago sa pamamagitan ng Intelligence Coordination, Tracking Team at CCTV monitoring ng PNP, matagumpay na napasakamay ng otoridad ang suspect na si alias JJ. Ayon kay Police Colonel J. Baybayan, isinagawa ang operasyon sa maingat na surveillance at koordinasyon ng iba't ibang police units. Ang suspect ay naharap sa 2 counts of murder at 2 counts of attempted murder, habang patuloy ang pagtugis ng PNP sa isa pang kasabwat upang tuluyang malutas ang kaso at mapanagot ang lahat ng mga sangkot. Arestado ang isang 24 anyos na lalaki sa isinagawang bypass operation ng Novaliches Police Station Drug Enforcement Unit sa barangay Nagkaisang Nayon, Novaliches noong ika-11 ng Abril. Ayon sa pulisya, isinagawa ang operasyon bandang hapon matapos ang validated information mula sa isang confidential informant kaugnay ng umano'y iligal na bentahan ng marijuana sa lugar. Nakumpiska mula sa suspect ang 29 vials ng liquid marijuana at 496 gramo ng high-grade marijuana na may kabuuang halagang 898,100 pesos. Wala ring naitalang dating record ang suspect. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang pinagmula ng droga at posibleng network sa likod nito. Habang inihahanda na ang kasong paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 laban sa kanya. Nagpatupad ang Philippine National Police ng precautionary measures upang protektahan ang kanilang mga tauhan laban sa matinding init ng panahon. Ang hakbang ay inihayag ni Chief PNP Police General Jose Melencio Nartatis Jr. at ipinapatupad sa buong hanay ng PNP sa bansa. Ayon sa PNP, kabilang sa mga ipinapatupad ang rotation system, heat breaks, sapat na pahinga at tamang hydration para sa mga pulis na nakadeploy sa beat patrol at visibility operations. Layunin ng pulisya na maiwasan ng heat exhaustion at iba pang heat-related incidents habang nasa tungkulin ang mga pulis. Tiniyak din ng PNP ang pagbibigay ng heat protection gear at tuloy-tuloy na monitoring ng heat index upang matiyak ang kaligtasan ng mga frontliner sa gitna ng tumitinding init ng panahon. Sa gitna ng pinaigting na kampanya laban sa ilegal na droga, matagumpay na naisagawa ang Marijuana Eradication Operation sa Barangay Likungan, Sugpon, Ilocos Sur.
Pinangunahan ang operasyon ng pinagsanib na puwersa ng Ilocos Sur Provincial Drug Enforcement Unit, PIDEA Regional Office 1, Ilocos Sur 2nd PMFC at Sugpon Municipal Police Station kung saan natunton at natuklasan ang 2 taniman ng marijuana. Ang operasyon ay matagumpay na isinagawa sa bisa ng PIDEA Pre-Operation sa pamumuno ni Police Lieutenant Chester G. Dandin, team leader ng Ilocos Sur Provincial Drug Enforcement Unit. Tinatayang may kabuuang lawak na 700 metro kwadrado ang 2 plantasyon na may humigit kumulang 5,000 fully grown marijuana plants. Tinatayang aabot sa 1 milyong piso ang kabuuang halaga ng mga ito. Agad na isinagawa ang dokumentasyon, inventaryo at pagsunog sa mga nasamsam na halaman habang ang mga sample ay dinala sa Ilocos Sur Forensic Unit para sa karagdagang pagsusuri. Walang naitalang naaresto sa naturang operasyon. Binigyang diin ni Police Colonel Agosto M. Asuncion, Provincial Director ng Ilocos Sur Police Provincial Office, ang matibay na paninindigan sa pagpapaigting ng mga operasyon laban sa pagtatanim, produksyon at distribusyon ng ilegal na droga sa lalawigan. Ayon sa kanya, ang tuloy-tuloy na eradication operations ay patunay ng determinasyon ng mga awtoridad na hindi lamang mahuli ang mga sangkot, kundi higit sa lahat ay mapigilan ang pagkalat ng ilegal na droga sa komunidad. Hinihikayat din ang publiko na manatiling mapagmatsyag at makipagtulungan sa Philippine National Police sa pamamagitan ng pagbibigay ng napapanahon at mapagkakatiwalaang impormasyon kaugnay ng mga ilegal na gawain sa kani-kanilang lugar bilang bahagi ng layuning mapanatili ang kapayapaan at kaligtasan ng bawat mamamayan. Mula dito sa Ilocos Region, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Mickey Lyra Barbero, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Arestado ang isang truck driver matapos mahulihan ng 1.2 milyong halaga ng hinihinalang smuggled na sigarilyo sa checkpoint operation sa Barangay Pamutulon, Kalilangan, Bukidnon noong Abril 14, 2026. Kinilala lamang sa alias na Ali, 25 anyos, ang suspect na residente ng Lanao del Sur. Pinara ng pulisya ang isang photon truck sa Regional Border Control Point matapos makatanggap ng impormasyon na may kargang kontrabando. Nang inspeksyonin ang sasakyan, nadiskubre ang mga sigarilyong nakatago sa loob. Nabigong magpakita ng kaukulang dokumento ang driver at inaming smuggled ang kargamento. Dahilan upang siya ay agad na arestuhin. Nakumpiska sa operasyon ang 30 kahon ng Commando White cigarettes na may tinatayang halagang 1.2 milyon pesos. Kasalukuyang nasa kustudiya na ng Kalilangan Municipal Station ang suspect para sa kaukulang disposisyon. Habang ang mga nakumpiskang sigarilyo at sasakyan ay nakatakdang i-turn over sa Bureau of Customs. Mula dito sa inyong higalang pulis, Regional Office 10 Public Information Office. Ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Jane Rose Bohol, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Isang milyong halaga ng fully grown marijuana plants binunot at sinunog sa bayan ng Tinglayan. Bilang resulta sa mas pinaigting na kumpanya laban sa ilegal na droga, umabot sa 1 milyon na halaga ng fully grown marijuana plants ang nadiskubre ng mga kapulisan sa isinagawang marijuana eradication sa barangay Ngibat na matatagpuan sa bayan ng Tinglayan noong 14 ng Abril taong kasalukuyan. Naging matagumpay ang nasabing operasyon dahil sa pagtutulungan ng Tinglayan Municipal Police Station, 2nd Kalinga Provincial Mobile Force Company at Philippine Drug Enforcement Agency. Ang mga marijuana ay naidokumento, binunot at sinunog sa mismong lugar. Ang matagumpay na operasyong ito ay nagtatampok sa patuloy na pangako ng mga ahensya ng kapulisan na labanan ang mga ilegal na aktibidad ng droga sa rehiyon para sa mapayapang pamayanan tungo sa bagong Pilipinas.
Mula dito sa Tabuk City, Kalinga, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Police Staff Sergeant Precious May Donaal, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Na-neutralisa ang isang sospek sa paglabag sa Republic Act 10591 sa isinagawang operasyon ng search warrant ng mga operatiba ng Regional Intelligence Division 5 bilang lead unit, katuwang ang Bato Municipal Police Station, Camarines Sur Police Provincial Office at Regional Mobile Force Battalion 5 sa Bato, Camarines Sur. Isinagawa ng pinagsanib na puwersa ang pagpapatupad ng isang legal na search warrant para sa paglabag sa Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act nang tumanggi ang sospek na papasukin ang mga otoridad at sa halip ay nagpapatok ng baril laban sa papalapit ng mga alagad ng batas. Dahil sa agarang banta sa kanilang buhay, napilitan ang mga operatiba na gumamit ng kinakailangan at naayon na puwersa na humantong sa armadong inkwentro. Sa palitan ng putok, tinamaan ng bala ang sospek sa itaas na bahagi ng kanyang katawan na naging sanhi ng kanyang pagkakaneutralisa. Na-recover sa pinangyarihan ang isang unit ng kalibre 45 na baril na pinaniniwala ang ginamit ng sospek sa naturang enkwentro. Kinilala ang sospek sa alias na Nestor, nasa sustong gulang at residente ng Bato, Camarines Sur. Pinuri ni Police Brigadier General Erosito N. Miranda, Regional Director ng Pro-5 ang mga operatiba sa kanilang mabilis at maayos na koordinadong pagtugon. Nanatiling matatag ang Pro-5 sa pagpapaigting ng mga operasyong nakabatay sa intelligence at koordinasyon laban sa kriminalidad na naglayong husugpuin ang iligal na aktibidad, inyutralisa ang mga banta sa kaligtasan ng publiko at higit pang patatagin ang kapayapaan at kaayusan sa rehiyong Bicol. Mula dito sa Legazpi City, Albay, ako po si Police Staff Sergeant Mark Culito P. Lovendino Jr. Nag-uulat para sa Police News Network at ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. Para sa mas malawak at mabilis na ulat ng mga balita, huwag kalimutang mag-like, follow and share sa aming official social media accounts ng Police News Network. Tutok lang sa aming YouTube channel para sa mga live stream at replays at i-follow kami sa X account para sa mga real-time updates at Facebook account ng Police News Network. Manatiling mapagmatsyag at laging alamin ang totoo. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police sa pangunguna ni Chief PNP, Police General Jose Melencio Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng pambansang pulisya, ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolwoman Sari Bernales. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. At ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.